10 buwan na nakalipas nang may balita ito na dalawang kababayan natin or dalawang Filipino-Canadian inaresto sa NAIA dahil nga may nakuha or may nakitang shabu sa loob ng kanilang maleta at itinanggi naman nila ito dahil ayon sa kanila ay biktima sila ng baggage swap or yung pinapalitan ang bagahe. Pero guys, totoo pala itong nangyayari sa bansang Canada pero hindi rin natin alam kung sa Canada talaga ito nangyayari dahil may mga connecting flight ang mga kababayan natin Pilipino na umuwi sa Pilipinas na inaresto sa NAIA. Ngunit may ilang ding nagbahagi ng parehong karanasan na galing din sa Canada at pumunta sa ibang bansa at naharang sila sa airport dahil nga nakuhanan din ng droga ang kanilang maleta na pinagpalit sa iba or pinagpalit yung baggage tag. Kaya guys, kailangan natin magpasiguro lagi para ni isa man sa mga OFW or mga kababayan nating nasa abroad ay wag nang maranasan ang ganito. Dahil pwede kayo makulong at pwede pa kayong mahatulan ng bitay lalo kung sa bansa itong mangyari na may parusang kamatayan. Kaya tama sinabi dito ni Kabay na gawin nyo ito kapag magta-travel kayo pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa abroad. Have you guys ever heard that there's this Canadian woman na nag-travel sa Pilipinas at nakitaan siya ng 24 kilograms na drugs sa maleta niya at nakulong siya for 24 days sa Pilipinas? So ganito ang naging kwento. Nag-check-in siya sa Toronto Airport at meron siyang layover sa Hong Kong, then going to NAIA at dun nga nakita yung drugs sa kanya. For your reference guys, this issue medyo matagal-tagal na din siya at ilang cases na din ang nangyari na may nakitaan drugs yung maleta nila pagdating nila sa destination airport nila. At ang issue na to ay hindi sa Pilipinas. This issue, dito yan mismo sa Canada. May issue na nanggaling sa Toronto, papunta ng destination country nila at may nakitang drugs. So ano ang tips na kailangan nating gawin para sa mga international travelers, lalong-lalo na dun sa mga uuwi ng Pilipinas? First of all, pag nagbagahe kayo, videohan nyo yung mga ilalagay nyo sa maleta nyo at picturean nyo kung ano yung kulay ng mga maletang dadalhin nyo sa airport. Second, pag nag-check-in kayo sa airport, videohan nyo yung pag-check-in nyo at videohan nyo din yung maleta nyo na nilalagyan nila ng baggage tag para may ebidensya kayo in case man na pagpalitin nila yung baggage tag ng maleta nyo sa ibang maleta. Kasi ganun na nangyayari. Yung baggage tag daw ay tinatanggal sa maleta nyo at ililipat dun sa maletang merong lamang drugs. So always document everything sa paglalagay nyo ng mga gamit sa maleta nyo, sa pagpunta nyo ng airport, sa pag-check-in nyo at sa paglalagay ng baggage tags sa mga bags nyo para pagdating ng problema may ebidensya kayo at iwas hassle sa travel nyo. So yun lang guys, lagi tayong maging alerto sa pagta-travel natin, especially pag may mga gantong issue or kahit hindi man, laging alerto dapat tayo. The blurred woman in these photos at Manila International Airport is a 66-year-old Canadian. She's pleading that's not our luggage, that's not our bag. Inside, 24 kilos, more than 50 pounds of meth, a bust that made headlines across the Philippines. They broadcast it nationwide. They already ruined me. They already humiliated me. Surrounded by the paperwork that represents her nightmare, Grace reveals the heavy price she paid after someone switched her luggage tag onto a bag of drugs. I was in jail for 24 days. We had to sleep on the floor. You can see cockroaches. All I can do is just pray. Grace's Cathay Pacific flight last summer started in Toronto with a connection in Hong Kong and a final destination of Manila. Despite 24 harrowing days in jail and tens of thousands in legal bills, Grace says Cathay Pacific has taken no financial responsibility, not even for the return flight to Toronto, which she missed because she was in jail. They kept on denying liability. Other innocent passengers have reached out with similar horror stories. A Toronto man traveling with his wife and 11-year-old son last February on Air Transat arrested in Cancun, accused of smuggling 28 kilos of cartel cocaine. Detained for 48 hours in Mexico with thousands in legal fees, Air Transat denies any legal liability. A Toronto woman detained at Narita Airport in Japan with 21 kilos of meth last summer. She writes, "The trauma and fright I experienced was huge. At the age of 70, the fear was extraordinary." Every bag tag victim we've interviewed says the airline they trusted their luggage to has refused to take responsibility. Nicole was arrested on a WestJet flight to New Zealand with more than 20 kilos of meth. WestJet basically said, "Oh, we're sorry for the inconvenience." I said, "I don't think we have the same definition of inconvenience."
Jan and Charlene detained on an Air Canada flight to Germany with 33 kilos of marijuana. Customers are the ones buying tickets to fly, right? So, I mean, I would have hoped that they would have shown a little bit of concern for us. So who bears responsibility for luggage after check-in? In a statement, Air Canada says checked baggage moves through a complex network of various third parties, and that in the rare event of tampering, liability will be determined based on the circumstances. Cathay Pacific, the airline Grace flew, didn't respond to our emails. I suffered mentally, emotionally, physically, and even financially. Who will pay for that? Ito naman yung balita nito noon sa Pilipinas. Dalawang Pinoy na galing Canada ang nahulihan ng 300 milyong pisong halaga ng shabu sa kanilang bagahe sa NAIA. Pero git ng isa sa kanila, may nagpalit ng bagahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mangiyak-ngiyak at tototanggi ang dalawang balikbayan na yan mula Canada nang mahulihan ng kilo-kilong shabu sa kanilang bagahe. Nitong Lunes, magkasunod silang dumating sa NAIA Terminal 3. Higit 20 kilong shabu na may halagang 139 million pesos ang nakuha sa lalaking pasahero. Higit 24 na kilo naman na nagkakahalaga ng 160 million pesos ang nakuha sa babae. Hindi raw magkakilala ang dalawa, pero ang pinagtataka ng PIDEA, magkapareho ang packaging ng mga kontrabando. Iniimbestigahan na yan, pero giit daw ng isa sa mga nahulihan, pinalitan ang kanyang bagahe. Siyempre normal naman yung na itatanggi nila. Sabi nila na hindi daw sa kanila yung bag. Kaya yun po yung kasama dun sa subject for na ginagawang investigation po ng Interdiction Task Group ng NAIA. Titingnan din ang cellphone ng dalawa para matukoy ang mga transaksyon nila kung meron man. Inaalam din kung may mas malaking grupong nasa likod nito. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang dalawa na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grabe guys, talaga nakakaalarma at nakakatakot ang ganito. Kaya dapat i-video natin ang pag-iimpake natin, ang kulay ng maleta at pati sa pag-check-in natin. Pati ang ating baggage tag at lahat ng ating mga daladala dahil sa panahon ngayon kahit saang bansa man o kahit saang airport ay hindi na natin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan.